Sa Davao, isang tarsier ang muntik ng masagasaan ng motorsiklo. Bigla na lang daw tumawid sa kalsada ang tarsier na ito sa barangay Inayangan, pero buti na lang at nakita ito ng motorista. Agad namang itinurn over ang tarsier sa pulisya at nasa pangalaga na raw ng DENR. Iligal ang panguhuli ng tarsier dahil kabilang ito sa endangered species. Maaring makulong at pagbultahin ng sino mang mapapatunayang nanguhuli nito. Maayos raw pong lagay sa ospital ng reporter na si Fernan Angeles matapos pagbabarilin noong linggo. Tukoy na raw ng pulisya ang sinasabing malaking tao na nabanggit ni Angeles sa posibleng nasa likod ng pamamaril. Nakatutok si June Veneracion. Sulat kamay ito ni Daily Tribune reporter Fernan Angeles. Kita sa liham, ang hirap niya sa pagsusulat. Kaliwang kamay ang kanyang ginamit dahil may bali ang kanyang kanang kamay. Sa sulat, sinabi ni Angeles na nahihirapan na siya sa kanyang pinagdaraanan. Ang initial reaction ko, umiyak. Siyempre, hindi niya ma-voice out yung nararamdaman niya. 7 ang tama ng bala ni Angeles sa iba't ibang bahagi ng katawan, pero 6 pa lang ang natatanggal. Ang isa kasi, naiwan malapit sa gulugod. Hindi naman daw ito delikado. Gayunman, ang mas magandang balita, conscious na si Angeles. We've transfused 4 bags of blood already, and right now, the blood pressure is okay. The vital signs are stable. So we're hoping for the best na. Mahigpit na binabantayan ng PNP ang seguridad ni Fernan Angeles. Hindi nawawalan ng nakaposting pulis sa labas ng intensive care unit ng ospital kung saan nagpapagaling ang biktima, habang ang mga doktor naman ay patuloy na minomonitor ang kanyang kondisyon. Kanina, bumisita si Vice President Jejomar Binay kay Angeles. Ang mga tanong ni Binay, sa sulat sinasagot ng biktima. Ang Pasig Police, bumuo na ng Special Investigation Task Group Angeles na tututok sa kaso nito. Posibleng higit daw sa 2 ang mga suspect. Kasama raw sa iniimbestigahan ng isang malaking tao na ibinulong ni Angeles sa kanyang asawa makaraan siyang pagbabarilin, kamakalawa ng gabi sa isang tindahan sa Pasig. Pero tumanggi ang PNP na pangalanan nito. Basta't meron po mga pangalan, hindi lang po natin mabanggit kung taga saan dahil po baka po biglang magtago o mawala. Mahirapan po ang ating mga investigador na maghanap. Siniguro naman ng Malacanang walang whitewash sa investigasyon. Pero paniwala ng may bahay ng biktima, may kinalaman sa trabaho ang pagbaril kay Fernan. Taliwas ito sa paniwala ng NCRPO. Most probably, mas malamang na hindi work-related. Sir, personal motive ang Most probably. Pero hindi pa natin na-establish totally na ganun. Sabi naman ng may bahay ng biktima, sasabihin niya raw ang lahat ng kanyang nalalaman sa investigasyon ng Department of Justice. Let's just wait for the DOJ to find out. Siguro yun na lang pinakamatibay kung ano, doon ko lang pwedeng sabihin yung extensions nung alam ko. Kasi I did some research na rin. Pero sa panayam namin kahapon sa asawa ni Angeles, lumalabas sa tila may kinalaman ang mga suspect sa droga. Napag-alaman naman ng GMA News, merong outstanding warrant of arrest laban kay Angeles ang Pasig RTC Branch 154 sa sala ni Acting Judge Paz Esperanza Cortez. Ayon kay Senior Superintendent Antonio Gimiran, Task Force Commander ng Special Investigation Task Group, ito raw ay dahil sa kasong illegal possession of dangerous drugs. Inilabas ang arrest warrant noong July 12, 2011, pero hindi raw ito na-serve dahil ibang pangalan daw ang ginagamit ngayon ni Angeles. Fernando Javier Angeles daw ang nasa warrant, pero ang ginagamit niya ngayon ay Fernan Jose Angeles. Nakumpirma lang daw nila na isang tao ito nang makita ang pangalan ng asawa. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sinisika pa ng GMA News na kunin ang reaksyon ng kampo ni Angeles tungkol sa pagkakaroon niya ng warrant of arrest. Chika Minute! Bumuhos ang pakikiramay mula sa mundo ng showbiz dahil sa pagpanaw ng Pinoy rock icon na si Carl Roy. Cardiac arrest ang sanhi ng pagkamatay ng 43-year-old na rockista. Narito ang report ni Nelson Canlas. Sa kantang Yug-Yuga na unang sumikat ang Pinoy rock legend na si Carl Roy ng bandang TOT. Naging frontman din siya ng bandang Kapatid bago naging lead vocalist ng rock group na Advent Call. Pero bandang 1:00 ng madaling araw kaninang umaga, sumakabilang buhay si Roy sa edad na 43. Cardiac arrest ang ikinasawi ng Pinoy rock icon. Sa kanyang Facebook page, inanunsyo ng kapatid ni Carl na si Catherine ang pagpanaw ng rockista. Halos 5 taon na ang nakakalipas ng na-stroke ang rockista at naparalisa ang kanyang katawan. Nagkaroon pa ng isang benefit show ang ilang Pinoy rock bands noon para kay Carl. Matapos umailalim sa therapy, naging aktibo muli si Carl.
Nitong nakaraang buwan lang ang naging huling performance ni Carl para sa music issue party ng isang glossy magazine. Kasama ang guitar legend na si Jun Lopito, ipinamalas ni Carl ang walang kupas niyang galing sa pagpe-perform. We're very saddened and I'd like to convey my appreciation to everyone who has expressed their sympathies. The family appreciates it. We have yet no plans for his wake. Agad namang bumuhos ang pakikiramay ng mga nagmamahal kay Carl sa industriya. Naging trending topic pa siya sa Twitter sa Pilipinas, kung saan nagbigay ng mensahe ng pakikiramay ang ilang mga kilalang personalidad. Para sa mga kasamahan ni Carl sa showbiz, isang malaking kawalan ng pagkawala ng isa sa itinuturing na Pinoy rock icon. Mayroon silang iiwan sa ating mga kanta and the songs, yung art nila will live on. Nagulat ako si Carl Roy kasi palagi ko yung nakakausap sa Facebook. He would comment on my pictures or ano. Actually, isa yan sa mga idol ko kasi he sings medyo mga bluesy na soul na mga music. So, pumupunta pa ako sa mga gigs na before. I just hope that wherever he is now, that he's happy and he's in peace. Sa panayam ng GMA News sa manager ni Carl na si Pam Lunar, humiling muna ng privacy ang pamilya Roy ngayong araw. Pero simula bukas, bubuksan naman daw sa publiko ang burol ni Carl sa Mount Carmel Church sa New Manila, Quezon City. Nelson Canlas sa Katutok, 24 Oras. At yan po ang mainit natin chikahan this Tuesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Pasok na sa semifinals ng 2012 AFC Challenge Cup ang Philippine Azkals. Panalo kasi ang ating pambato kontra sa koponan ng Tajikistan sa score na 2-1. Sina Phil Young Husband at Angel Girado ang nakagol. Dating kampyon ng naturang torneo ang Tajikistan. Pasok na ngayon sa Final Four ang Azkals. At sunod nilang makakaharap ang koponan ng Turkmenistan. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Sa ngalan ni na Michael Riquez, Ivan Mayrina at Pia Guanyo. Ako po si Mel Tiangco, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.